Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Thursday, December 11, 2025. And as usual, hindi matanggal yung net foreign sale pa rin natin. So, meron tayong another 760 million net foreign sale. Pero nung bandang umaga, net foreign buy tayo ng mahigit 100 million. So, pero pagdating na pre-close ng market, nagbebentahan pa rin yung mga big caps na stocks natin. So, mahina pa rin yung galawan ng mga blue chips at yung mga trending natin is nandito pa rin sa mga majorities, mga penny stocks. Pero kung titignan mo yung volume nila, less than 1 million lang. So anyway, pero sila yung pumipitik kasi during this time. So based sa listahan natin, umakyat yung index, nag-up pa nga tayo ng 0.5% and pabalik dito sa 6,000. Ewan ko lang bukas kasi Friday na naman. So kasi meron tayong 700 million na net foreign sale. Okay, so sa global markets muna, kagabi okay naman yung galaw nila pero yung futures nila na pinapakita ngayon is mukhang mapula. So yung pinaka-major event kagabi o kahapon sa US market is yung Fed rate cuts. So nag-cut sila ng mga interest rates. Supposedly, alam ko ngayon din December 11 o December 12 yung interest rate cuts ng Pilipinas. So yun na lang yung pinaka-major news na inaantay natin dito. Hopefully kung magbawas sila na interest rates, makabuhay ng konti dito sa mga alaga natin kasi tulog na tulog yung mga blue chips natin. Okay? Tapos sa European stocks, okay naman yung galaw, pero Asian markets medyo mix. Crypto, laglag na naman yung alaga ko na si Sol. Nalaglag siya ng 5% yata yung silip ko kanina. Pero si Bitcoin, nag-stay lang siya sa 90K, no? Nasa 90K. Pero parang pa-drop ngayon yung mga cryptos natin. Okay, so yun po yung galawan sa global market. So nanguna sa listahan natin, biglang pumitik si di ba? Si ACN, nag-up siya ng 11.62%. So finally, nag-breakout siya doon sa consolidation area niya. Ayan, so hopefully, tuloy-tuloy na. Pero wala din siya masyadong foreigners Negative 8.29 million net foreign sell. So yung pinakakatalis niya, parang may capital injection siya doon sa mga ibang asset niya. Yun lang naman. Pero parang normal news para kay kay Sen. So anyway, siya yung pumitik dito sa mga blue chips natin during this time. And then, sinundan siya ni GGS. So, pangalawang araw na nagberde na siya. Nung una ay 6%, nag-drop, and then umakyat ulit ngayon na 3.45%. Yan. Mukhang pa-reverse si GGS. So, alam ko, pagdating sa earnings, bumabawi na siya, di ba? Yung last na review natin. And then, ganun din si Ayala, Ali. So, another up move siya for today. Gumaganda yung chart ni Ali. So, nag-up siya ng 2.38%. Ito, meron siyang net foreign buy na 123.38 million. Okay? Yung ibang mga penny stocks natin last time, si Ani, nag-up siya ulit. Parang Tory na rin si Ani. Nag-up ulit na 3.64%. So, 570 pesos net foreign sale. Wala tayong balita dyan. Tapos si SGP, ito medyo nag-drop. Nahirapan yata si SGP. Negative 6.0%. Meron siyang 18.73 million net foreign sale. And then lastly, si Green, ayan, pullback na. So, baka ito na yung pinaka-peak niya during this time. Negative 5.43%. And meron siyang 17.43K net foreign buy. Ayan. So, yan yung mga nandito sa majority ng mga trending stocks po natin. So, disclaimer ulit sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So, huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And then follow po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading community natin. Okay? So yung mga subscribe as usual, maraming salamat po. Ayan, kahit mababa yung views natin, sige lang. Basta meron tayong update dito sa market. Company reviews, mga sample reviews natin. Buti pa si Maynilad nga, nag-stay ng above MA9. Tapos sa profit or loss, mga sample trades sa market. Okay, basic indicators, technical analysis. Hindi natin magamit itong mga to. Kasi medyo mahina nga yung galawan ng mga blue chips. Fundamentals, yung mga risk management and basic learnings dito sa
market natin. Okay? So, double check mo na lang yan. Sa crypto, follow mo na lang po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto ko to para sa mga cryptos, play to earn games na reviews natin. And then sa social media, Facebook account na Palaboy Trader. So check mo na po yan or dito sa Facebook page para updated ka sa mga posts natin. Bodega Pig, yung mga articles natin sa local market. And then sa Twitter, konting-konti din lang yung na-post ko dito. So anyway, tingnan natin pinakasama rin ng index. Maaga naglabas si Philippine Stock Exchange natin. So tama yung date, no? Tama, December 11, 2025. Okay, so sino panalo ngayon? Finance. So mga financial, si BDO ba? Bumalik na. So nag-up siya ng 1.41%. And then si services, 0.84%. So ngayon, binawian naman yung properties natin, negative 1.12% at saka si mining stocks, negative 0.65%. So ano ba? Sideways yung itsura no, ng market natin. Okay, hopefully hindi negative catalyst to. Ang lalaki eh. 'Di ba? Kahapon ilan na naman, 100 million nakikita naman yung lumabas or rather ng isang araw pala 'yon. Ilan ba kahapon? 700 million din tayo kahapon, no? 786 million. Okay, so sana hindi mag-collapse yung market natin. Lalo na bukas, Friday ulit, di ba? So, bantay-bantay lang sa mga alaga natin. Foreign funds sold, BDO, BPI, China Bank, ASEAN, Manila Water, Maynilad, CNPF, DNL, Emperador, AC, Costco, DMC, JT Cap, Aries, Philrich, ang dami no. Embrits, Globetel, Converge, Cibito, Bloom Plus, PRC Pure Gold, Robinsons Retail, Wilcon, Nickel, OGP at saka si PX. Ayan, so ito siguro pinaka-catalyst ni ASEAN. So ito lang naman yung balita na lumabas sa kanya for today. So ASEAN and its subsidiary execute a 2.59 billion omnibus loan. Parang may dividends din to, no? Upcoming dividends si ASEAN. And security agreement in their capacity as sponsor and share collateral guarantor o grantor. Ayan. So yan lang naman nabasa ko ng pinaka-news kay ASEAN. Tapos foreign funds bought, konting-konti lang. AUB, CSB, parang ngayon ko lang nakita to, CSB. Ito yung pinaka-peak sa movers natin ngayon. AP, FGen, Meralco, SPNC, Aboites, AGI, MEG, RCR, Cebu, ICT, STI, Web, Apex, at saka si AT. So ito yung closing natin kanina. Medyo balance lang no yung winners sa losers ng market natin pero yung alaga natin si Plus laglag ulit siya negative 1.55% pero ang pinakatinamaan SMPH pa-recover na to nauntog na naman negative 3.91% PLDT minus 3.08 Ayala AC minus 1.72 and SEC negative 1.61%. So sa winners natin so si ASN yung bumuhat kaya tayo nag 0.5% sa closing. Nag-up siya kasi ng 11.62% and then followed by GGS 3.45, URC 2.44 at saka si Ali. Ba-mix yung property positive 2.38%. Nag-bounce din si Converge at saka si BDO. Ayan. Tig 2% din po yung galawan ng dalawang stocks natin yan. Ayan, so yun na, yung pinaka-market close. So 859 additional equity into 157 megawatt power to, no? Iloilo Solar Joint. Okay. Meron siyang joint venture. So nagdagdag siya ng capital, no? Progress towards 20 gigawatt renewable energy target. San Miguel, release 296 more for NMIA construction. Noong umaga, mas marami yung blues ng umaga, no? Kaysa nung closing ng market natin. So, ASEN, si Plus. So, nag-Dow G naman si Plus natin. Parang ayaw pa, no? So, hindi ko pa makita yung Dow G. Nag-up pala siya kanina umaga, 3%. Anyway, hindi tumuloy yung galaw niya. Tapos, easy yung San Miguel yung nagda-drop kanina umaga. Yung first half kaya natin. Asian markets mix yung galaw. Ito yung first half natin. So, sino ba gumalaw? ASEN pa rin, no? So, ASEAN talaga, 10% siya dito and then Converge 2.79.
Monday 2.56%. So sa loser, ayan, si SMPH talaga. More than 2%. Followed by PLDT, more than 2% din yung drop ng kanyang pinaka-price action. Philippine jobless rate jumps 5% in October. So ibig sabihin tumaas yung unemployment sa Pilipinas, so bad sign. Tapos alas 11 yan. Sentiment cautious, mixed economic data plus disagreement among Fed officials. O tumaas yung gold kagabi So hindi sumunod yung mga mining stocks natin. S&P achieves 100 megawatt power rooftop solar milestone. Ayan, ayaw ng market yung news niya. ICT nearing 600 pesos all-time high. Ayan, so patas ng patas si ICT. ASEAN pa rin. Tapos breaking, President BBM announces the cancellation of Saldi's passport. Ayan. Yari na, pauwi na si Saldico. Converge, GBG relocated to BGC. Ayan. PNB raised 10 billion through Series A ASEAN Sustainability Bonds. ICT seals deal to take over port terminal in South Africa. Ayan, so expansion. So kaya maganda yung galaw ni ICT. Share buyback si Ali, Fruit Meg, SMPH, SM, at saka si BRN. Okay. So ito yung mga galawang kahapon siguro yan. Banking, gumalaw ngayon. ICT, yun na yun. Tapos yung galawan sa US market is okay naman siya kagabi. Pero yung futures nila ngayon parang hindi maganda yung pinapakita dito sa US market. Okay. So yun lang po yung mga balita natin. Patalas sa sulit yung ating Patreon. Yung mga gusto ng guide sa trading sa market, salin lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? So balik tayo dito sa index. Okay, gumaganda yung yung galaw na index natin. Okay. So hopefully hindi siya mauntog sa MA. Pero bakit palabas yung foreigners? Anyway, tignan na lang natin. Umakit yung Pero high chance mauntog nga siya dito sa 6,000 level. Tapos pinaka-support is MA20. Actually maganda yung chart niya kasi parang pa-reverse na siya, no? Pero anyway, sabi natin, yung hula analysis natin sa kanya is medyo duda tayo dyan. Parang bull trap. Kasi palabas, laging nalabas yung foreigners. So, nag-close tayo ng 5,990 and then up siya na 0.5%. So, nag-stay lang yung index slightly above ng RSI 50. Ayan. So, parang sideways na rin, no? Parang sideways na rin yung galawan ni PSC market natin. Okay? So, hopefully, maganda yung galaw niya for the next week na lang kasi Friday na naman bukas. Baka mauntog na naman itong market natin. Okay? So, punta tayo dito sa mga winners. So, CSB actually nauna at 25%. Pero yun nga, basag-basag din yung kandila. ASEN, so 11.62% nag-breakout. Ganda ng breakout niya. ASEN, tapos yung may volume na lang. Ang dami umakyat kaya lang ang volume naman sobrang baba. Axilum 5.88%. So talagang penny stocks yung galawan muna habang bearish yung market. Tapos 80 3.7%. So mining Ani, pumipitik si Ani naka-momentum. So 3.64%, GGS 3.45%. Tapos si Cebu, 3.11, PXP, 2.9. Tapos si URC, 2.4%. At saka si Ali, yan, pag-usapan natin. Gumaganda kasi yung chart niya. And then si Converge, 2.37%. So nag-bounce sa MA 100. Okay? So dito sa losers, BLL, hindi ko nakita si BLL. Top loser pala. Ayan. So another low, negative 11.7% and oversold. So hopefully mag-bounce ulit. Tapos may volume na lang maraming bumagsak pero mababa kasi yung volume. SCP minus 6% nauntog. DRIP minus 6%. Si Green minus 5.43. Napagod na si Green. Tama nga yung hula natin kapag mataas na masyado yung RSI niya. So tumatakbo pabalik. Tapos SMPH 3.91, si
Dito, minus 3.13. 0.6 na lang si dito natin. And then si FNI o top minus 2.47%. Napagod na si top nag-double top na siya dito sa DOS. Okay, so yun po yung mga winners at saka losers ng market. Silip tayo dito sa global. Okay, mukhang mapula mamaya yung opening dito sa US. Profit taking na naman after 2 days na umakyat sila. So S&P futures minus 0.57. Malakas yata yung drop And then the futures minus 0.21. Nasdaq futures minus 0.79. Okay? So kahapon okay sila pero ngayon mukhang mapula. No? European stocks, maraming berde. And then sa Asian stocks, actually mas marami yung berde. Pero mix. Merong red at saka merong berde yung Asia markets. Okay? Crypto, laglag na naman. Yung mga alaga natin dito, ayan, nauntog na naman siya. So, Bitcoin, 90K, matindi yung hindi na siya makabalik sa 100K. Minus 2.78. Ethereum, 3.19K, minus 4% siya. XRP DOS, minus 3%. BNB, 867, minus 2%. At saka yung alaga natin si Sol, laglag, minus 5.33%. Si Dodge, drop din siya ng negative 6%. Okay, so yun po yung galawan sa market. So punta tayo dito sa mga movers natin o mga trending stocks natin for today. Okay, so unahin natin si ACE-N. Ito naman yung tinitik for today's trading. And very unpredictable yung market natin kung sino-sino mga stocks yung pinipitik, di ba? So wala masyadong trend yung market natin. So tignan natin yung 5-minute chart. Hindi naman siya yung biglaan na pinitik. So 9:30 December 11. So unti-unti lang naman yung pag-akyat nitong si ACE-N. Hanapin natin yung 9:30. Ayan. So umakyat siya. Ito pala yung pinaka-peak niya. No? Ayan, diretso yung pag-akyat ni ACE-N. So nag-close siya up ng 11.62%. Yun lang, yung nabasa natin na catalyst which is parang normal na news lang sa kanya. So anyway, matagal siya kasi nag-console. So nag-up siya ng 2.69 pero wala siyang foreigners. Negative 8.29 million net foreign sale pa nga siya. Okay? So tanggalin natin to. Kung titignan mo yung history niya, matagal din siya eh. So nag-console siya from May. So ilang buwan din yan. May downtrend pa pala dito. From September, October, November, and then early December. So mga 3 months na nag-consolidate yung stocks natin bago siya sumakay dito sa ibabaw ng MA 100. Okay? So hopefully makita natin, o gusto natin makita sa kanya, yung para mga reversal niya na ganito last time. Kasi first time na lumampas sa ibabaw ulit ng MA 100. Well, wag lang siya yung continuation ng malaking downtrend channel sana niya para ito yung magandang recovery. So tingnan natin yung earnings pala niya. Ano ba nakalagay dito? Medyo mahina pa rin, no? Negative 41.5%. Pero kumita siya. Positive siya eh. 1.18 billion yung pinaka-net income niya. Pero as compared last year, mababa siya na 41%. Ayan. Kumita pa rin naman si ACEN kasi hindi naman negative yung earnings natin. So meron siyang breakout. Okay, nag-breakout siya dito sa 2.55. Ayan. So breakout dito sa consolidation area. So tignan natin kung makabalik siya malapit dito sa 3 pesos. Parang may malik siyang trend dito. Ayan, ito yung pinaka-trend niya dito sa baba. And then ito na yung pinaka-trend niya sa panagtaas. Ayan. So kung aabot tayo 2.8, hindi ba matagal pa? February pa yan. Tingnan natin bukas. Hopefully hindi siya pullback bukas. Then expect natin mabilis kagad siya makakarating malapit dito sa 2.9 kasi breakout yung mga candles natin. Malaki din yung volume niya kahit papaano, 216 million. Makita mo dito yung volume ng transaction niya medyo maganda. Okay, so maganda lahat ng indicators natin sa kanya, yung RSI finally nag-broke out sa consolidation area din. Hindi pa naman siya overbought tapos okay na rin syempre tingin natin sa
MACD formation ni ASET. Okay? Hopefully, ito na yung pinaka-bottom niya. Next, si GGS. So, ang nakikita ko naman na reason bakit nag-re-reverse si GGS. Hopefully, higher low lang siya. No, ito yung previous low niya. So, meron siyang, sabagay, MA 100 pa yung pinakamalapit na resistance. Pero kung maganda yung galaw niya for the coming few days, so ito yung pinaka-range natin from 20 pesos papunta sa 25 pesos. Ayan. So, yung earnings niya kasi maganda eh. So, kumita na siya na 6.93 billion ngayon third quarter. So, laki, di ba? So, positive 28.12%. So, hopefully, yan yung catalyst para makarecover siya pabalik dito sa 25 pesos. Affected din to ng malakas na downtrend ng sentiment sa market natin. Okay? So anyway, parang sideways nga yung yung galaw niya. So nag-close siya 22.5 up na 3.45% and kailan net foreign sell pa rin 46.83 million net foreign sell. Okay? Okay yung RSI niya ngayon plus okay din yung MACD formation natin. Next, yung isa pang blue chips natin na share buyback ng share buyback si Ali. And finally, nagkakaroon ng magandang itsura. Yung galaw natin kasi higher low siya, di ba? So may breakout sa MA20 and then nag-higher low. Kung tuloy-tuloy tayo, currently nasa resistance pala siya eh. So ito yung resistance natin. So anyway, kung isipin natin magkaroon siya ng breakout, then pwede silang magsalubong ni MA 100 dito sa around siguro 23 na, no? Sagad na natin sa 23 pesos. Ayan. Hopefully makarating tayo dyan. Kung hindi bukas, for the coming week. Kasi mabagal din yung galaw niya eh. Konti-konti lang din eh. So nag-up siya na, kailan siguro na pag-usapan siya kasi maganda yung, yung trend niya. Nag-close siya 21.5 up na 2.38%. And okay, maganda na rin yung niya, net foreign buy, 123.38 million. Ewan ko lang bukas kung may follow-up tong si GGS natin. Okay? So maganda yung trend ng price action. Maganda rin yung trend ng RSI, mga indicators natin. MACD, okay din siya. So nagsabay-sabay na yung reversal signal nitong si Ali. Okay? Next. Sa mga penny stocks, ani at saka green, di ba? Nagsasabay sila. Okay, so sumipa. Lakas ng sipa ni Ani. Mula dito sa baba, up na siya ng bilis no. 2 weeks, 3 weeks. Up na siya ng 28%. Mukhang nakawala na din sa downtrend to, no. Ito yung downtrend niya last time eh. Ayan. So nakawala siya and yun lang. Overbought. Sobrang overbought to, no? 88 yung RSI niya, pero lumalaban yung price action kahit pa paano may konting nagtutulak. So, lagyan natin sa bullish side yung mga indicators natin. Nasa yung pinaka-next na resistance. Okay. Nandito sa 0.6482. And then, pinakamalapit na support, syempre, around 0.5454. Okay, so ganyan na lang muna tingin natin kay Ani. Lumalaban naman. Kahit pa paano, kailang konti nga lang pala yung trades yan, no? Nasa 76 lang. Anyway, price action. So kung meron bibili, pwedeng umakit pa yung price action natin. Kailan medyo maliit nga yung volume pala ni Ani. Okay? So next, SCP, taas ng no, resistance natin sa kanya. So SCP, okay, napagod na. So, anong pinaka-trend natin dito? Ganyan. Ayan. So, tignan natin. Hopefully, hindi ganyan. Kasi may pagka-downtrend yan. And, mukhang magre-retest siya ng support dito sa MA 100. Okay. Dividends pala. Ayan. So, 2.41%. So, pre-nice in niya yung ex-date ngayon, di ba? December 11. So, ex-date siya. Si tanggalin ko to. Tignan natin for the coming few days. Kasi nag-price in pala yung yung dividendo ni SCP natin. Okay? So bumagsak yung RSI niya dahil doon sa X date. So tignan na lang natin for the coming few days. Ayan, meron kayong 2.41%. Kaya lang malakas kasi yung drop 6%. Lugi, no?
kapag ang habol mo is yung dividend. So anyway, tingnan natin kung mag-reverse siya for the coming few days. So nag-close 15.68 and meron siyang 18.73 million net foreign sell. And then lastly, si Green, napagod na rin si Green. So nag-pull back. Anyway, in-expect naman natin mag-pull back siya. No? Pero meron siyang false breakout. No? Magkaroon siya ng false breakout. And then nag-double tap. Tapos pull back siya ngayon. So retest, support. Okay, may support tayo dito sa lalim naman support natin. May gap kasi dito. Tinitignan ko may mga gap down siya dito. So around 0.16 yung pinaka-support. So anyway, alam naman natin medyo malapit na matumba dahil sa RSI niya, medyo overbought talaga. So tignan natin kung tamang pullback na yan and titikin nila bukas for last day of trading natin for the week. Kaya nauntok tayo sa 0.1828. So nag-close 0.1740, drop ng 5.43% and meron siyang 17K net foreign buy. Okay? Watch out na lang yung mga meron. Hopefully mag-bounce sa support level natin. Ayan. So balik tayo dito sa index. So allows pa rin yung mga alaga nating blue chips. Medyo hindi pa rin tayo kampante kasi puro net foreign sell pa rin eh. Kailan kaya tayo makakikita ng net foreign buy sa market natin? Ilang buwan na puro net foreign sell yung yung galawan dito sa market natin. Okay? Need to wait na lang sana bago Pasko may rally naman yung market natin. So yun lang muna yung ating review. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palami Trader na YouTube channel. Join ka lang guys sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, follow mo na lang, Bodega Pick, yung ating Twitter and Patreon sa mga gusto ng guide, sali lang kayo sa group natin. Okay? So yun lang, maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.